Hindi ko talaga aakalain na matutupad yung dating sinabihan kong, pag nagdalaga siya, ay siya ang aasawahin ko, ngayon ay kasintahan ko na. Dear Ate Lai, gusto ko lang ibahagi kung paano ko nakilala ang isang babae na nagpabago sa akin at kung paano ko natupad ang pinangako ko sa kanya noong bata siya. Dahil walang kasing saya ang nararamdaman ko sa tuwing naalala ko ang bawat pangyayari na yun sa buhay ko. Pasensya na kung gumamit ako ng dummy account dahil na rin gusto kong itago ang totoo kong personalidad. Tawagin mo na lang akong si Bo, at itong babaeng nagpabago sa akin ay si Rain, just like a rainbow. Noong panahong nag-aaral pa akong kolehiyo, hindi ko inaasahan na meron akong makikilalang mga grupo ng mga babae. Nakilala ko sila hanggang naging barkada ko silang lahat. Hindi rin nagtagal, araw-araw ko na sila nakakasama sa galaan, naglalagi na rin ako sa kanilang bahay. Doon nag-iinuman at minsan ay nakikitambay na rin. Sila pala ay 5 magbabarkadang babae at ilan sa kanilang nakakasama rin lang ay mga pinsan nila na lalaki at naging barkada ko rin kalaunan. Ito yung isang bagay na hindi ko inaasahan at hindi ko talaga aakalain na matutupad yung dating sinabihan kong pag nagdalaga siya ay siya ang aasawahin ko, ngayon ay kasintahan ko na at nagpaplano na kaming magpakasal next year. Bago ang lahat, Ate Lai, si Rain ay kapatid ng isa sa barkada ko, nasa 12 years old siya noon, at ako naman ay 21. Isang gabi, nag-iinuman kami noon sa kanilang bahay, tapos lumabas siya sa kanilang bahay. Sa kalasingan ko naman, tinawag ko siya, sinabi ko na pag nagdalaga siya, aasawahin ko siya kumbaga pag wala pa siyang BF at wala pa akong GF siya na ang aasawahin ko, at kung gugustuhin niya din ba ako. Saksi lahat ng mga barkada ko, ate, at kaniyang mama. Narinig nila yon na sinabi ko at natahimik sila. Noong bata kasi siya, napakaganda niya pero nandun pa rin yung postura niya na madungis siya pero sa mga mata ko nangingibabaw yung kagandahan ng bata na yon. Lumipas ang ilang araw, nakatambay kami sa bahay na naman nila. Hindi ko kasi makalimutan yung mga nasabi ko nung gabi na yon, kahit nalasing ako naaalala ko pa rin. Isa sa dahilan bakit gustong-gusto ko nagpupunta sa bahay ng barkada ko ay para makita si Rain. Sa tuwing may gala kaming magbabarkada, lagi namin siya sinasama at pinapasakay ko siya sa motor ko. Tuwing uwian nila sa school pag nagkataon na nandun ako sa bahay nila, ako sumusundo sa kanya. Kaya hindi nagtagal, parang nahulog na rin ang loob ko sa bata na yon. Labag man sa kalooban ng iba at sa pamilya niya, pero sa mga panahon na yon, nahumaling na ako kay Rain. Pero kahit ganun, nagpapakakuya pa rin ako sa kanya. Isang araw hindi ako lasing noon. Naglakas loob akong sabihin uli yung sinabi ko na pag nagdalaga siya, aasawahin ko siya. Pero walang imik si Rain, kaya niyakap ko na lang siya at nagpaalam muna ako na uuwi. Para umikli ang kwento, Ate Lai, nagkalayo kami ni Rain. Tipong wala na kaming balita sa isa't isa. Nagtrabaho kasi ako sa Manila na dahil nakagraduate na rin ako ng kolehiyo, marami na rin nangyari sa buhay ko sa loob ng 8 years. Hanggang isang araw, day off ko nun. Nag-i-scroll ako sa Facebook, meron akong nakita na isang babae. Ang ganda niya, familiar din yung pangalan niya sa akin, kaya in-stalk ko Facebook niya. May kung ano ang nararamdaman na hindi ko maipaliwanag, kaya nag-request na lang ako ng friend request sa babae na yon. Ilang minutes lang ay na-accept na agad yung request ko. Kaya chinat ko agad siya. Hanggang nalaman ko na siya pala si Rain. Hindi ko inakala na sa loob ng 8 years magtatagpo uli landas naming dalawa. Marami pang nangyari hanggang sa niligawan ko siya. Pumunta ako sa bahay nila, pinakilala ko rin siya sa family ko at pinagharap-harap namin ang parents namin. Si Rain pala ay nasa 20 na at ako naman ay 31 na. Sa dinami-dami kong natupad na pangarap ko, ito na ata yung pangarap ko na mapapasabi ako na satisfied. Yung pinangako ko na 8 years ago. Kaya hindi ako nagsisisi na nagbitaw ako ng pangako kay Rain. Ngayon ay nagpaplano na kami magpakasal at live-in na rin kami ngayon dito sa Manila. In the end, it is still the rainbow that will show beauty after the rain. Salamat, Ate Lai, sa pakikinig at pagbabasa ng aming kwento ni Rain.
Sana po ay mapansin nyo ang mensahe ko.